Salamat po sa Diyos sa panibagong pagkakataon. Today, ang tatalakayin natin ay how to defeat lust as a Christian Luxmaxer. Paano natin makakalaban ng nasa ng pita bilang Kristiyano na nasa Luxmaxing. At ang nasa ng pita na tinutukoy ko dito ay ang sobra sa laman, yung pagiging panunood ng mga mahalay. Okay, na kalaban natin ito na kasama nating kalabanin ito kapag nasa sanlibutan tayo. Kasi kapag ikaw ay nakikiapid at nangangalo niya ng masasamang pita, ay hindi tayo magiging dapat sa Diyos kapag ginagawa natin ito bilang habits. Ang ano lang makatigil lang natin, ang paraan para makatigil tayo sa ganitong problema ay iasa natin sa Diyos. Siya ang makagagawa na tayo baguhin niya ayon sa pamamagitan ng kanyang salita. Nasasabihin ko mamaya dito sa video na ito. At ano naman yung scientific reason bakit pinagbawal ng Diyos na tayo ay manood ng mga mahalay, kasi ito yung dahilan. Lust can ruin your looks maxing according to science. Risk and mechanism. Reward system overstimulation. Pornography can overstimulate dopamine pathways leading to tolerance and compulsive use. Dahil nga sa addict tayo sa panunood ng mahalay, nagkakaroon tayo ng chemical sa utak na nasisira. Okay? Mood regulation issues. While it may provide short-term relief, and long-term reliance can worsen depression and anxiety. Dahil nga sa overstimulation natin ng panonood ng mahalay ay magkakaroon tayo ng depression at anxiety. Tapos nagkakaroon tayo ng guilt kapag palagi na lang tayong nanonood ng porn. At ito, social isolation, excessive use can replace real world intimacy, increasing loneliness. Lalo kang magiging mapag-isa kapag nanonood ka ng mahalay. Yun yung ayaw ng Diyos, na mag-isa tayo. Gusto ng Diyos na makipag-socialize tayo. Gusto ng Diyos na may kasama ka sa buhay, na wag kang makikiapid na panonood ng mahalay, kundi gusto ng Diyos na mag-asawa ka. At guilt and shame kapag nanonood ka ng mahalay, ito yung mangyayari: internal conflict about consummation of tense on testify distress. Kaya nga lagi ka na lang nanonood ng mahalay. Laban ito sa pagiging Kristiyano natin, na nagkakaroon tayo ng guilt at shame, yung konsensya natin, at napapahiya natin yung sarili natin. Kaya umiwas tayo sa mga pakikiapid, mga kapatid. Kaya pag nagkasala tayo ng pagkakasalang pakikiapid na manunood ng mahalay, ay huwag natin hatulan ng ating sarili. Kaya ito naman yung talata sa Biblia kung paano natin makontra ito. Kasi ang Diyos naman din nag-utos sa atin na huwag tayong mangangalo niya para hindi tayo mapalayo sa Diyos. Okay? Huwag nating hatulan ng ating sarili. Mababasa sa Juan 3:20 hanggang 21, sapagkat kung hinahatulan tayo ng ating puso, ang Diyos ay lalong dakila kaysa sa ating puso at nalalaman niya ang lahat ng mga bagay. Mga minamahal, kung tayo hindi hinahatulan ng ating puso, ay may pagkapatiwala tayo sa Diyos. Kaya ang Diyos ang hatol sa atin. Huwag natin nahatulan ng ating sarili. Kung na-addict man tayo sa panonood ng mga kahalayan, huwag kang galala, kasi karanasan ko rin ito, na hinahatulan ko ang aking sarili tuwing nagkakasala ako ng pangangalo niya. Kaya salamat sa Diyos na sa talatang ito na nabuhayan ako ng pag-asa. Unang Juan 3:20-21, tandaan mo to, yung talatang ito, para mapapahalalahanan ka na ang Diyos ang makapangyarihan na humatol sa ating puso. Magbakasakali tayo, kasi ganun din yung pakiramdam ko na salamat sa Diyos hindi ko na nagagawa yung panunood ng mahalay. Kaya ganito, naalala ko kaagad yung mga talata sa Biblia tuwing tinutukso ko ng demonyo, tuwing sa akin pinapanasa. Ang dami kong
talata sa Biblia na inaalala, na ginugunita sa aking isip na para maligtas ako, kasi si Kristo yung pag-asa natin para hindi tayo magkasala. Nandiyan yung kanyang mga utos para hindi tayo magkasala. Para wag tayo magkasala. Si Kristo yung yung pangpalubag natin pangpalubag loob ng ating mga kasalanan kung nagkasala man tayo. Mababasa sa unang Juan 2:1 1:2, mumunti kong mga anak, ang mga bagay na ito ay isinulat ko sa inyo upang kayo'y huwag magkasala at magkaroon ng ang sino man ay magkasala. Ulitin ko, unang Juan 2:1-2, mumunti kong mga anak, ang mga bagay na ito ay sinusulat ko sa inyo upang huwag kayong magkasala. At kung sino man ay magkasala ay may tagapamagitan tayo, si Jesucristo ang matuwid. At siya ang pangpalubag loob ng ating mga kasalanan, at hindi lamang sa ating mga kasalanan kundi sa buong sanlibutan din naman. Kaya kaya si Kristo yung pag-asa natin kung sakaling magkasala man tayo, siya yung pangpalubag loob kung tayo'y magkakasala. Kasi si Kristo yung matuwid Siya lang naman yung hindi nagkasala Kaya kung magbakasakali tayo mga kapatid, kung sakaling magkasala man tayo ng pakikiapid sa puso, hindi lahat tayo mga kapatid, babae, lalaki, lahat tayo may masamang pita. Kaya hindi ako hindi ako inosente diyan, kasi sa panahon ngayon lagi na nating hawak yung cellphone. May possibility din na gamitin ng mga demonyo yung ating cellphone para ipanood natin ng mga mahalay. Kaya naglalaban yung espiritu sa paligid. Kaya yung Diyos nagpapaalala ng aral niya para wag tayong maging masama. And naman, in the other way, yung mga demonyo nagpapaalala ng masama para gawin natin yung masama. Kaya inutos ni Kristo na tumingin pa lang tayo, mga kapatid na lalaki, na tumingin pa lang tayo sa babae, nagkakasala na tayo ng pangangalo niya. Vice versa, ganon din yung babae. Pag malibog yung babae, tumitingin siya sa lalaki. Kaya nagtatanggalay din siya ng masamang hangad, nagkakasala na din siya sa puso. Kaya mababasa mo yan sa Mateo 5:28, dadapwat sinasabi ko sa inyo, ang bawat tumingin sa isang babae na taglay ang masamang hangad ay nagkakasala na ng pangangalo niya sa kanyang puso. Tumingin pa lang tayo na may nasa, nagkakasala na tayo. Lalo na tuwing hawak natin yung cellphone natin, pinapanood natin ng mga mamahalay, nagkakasala na tayo doon mga kapatid. Lalo na kapag pinata ka o dalaga dito sa iglesia, yun yung kalaban natin mga bros. Kaya nagawa ko tong content na ito kasi may mga kaaway na nanggugulo, pinapanasa na naman sa akin, kaya nilalabanan ko. Kaya salamat sa Diyos na napigilan ko. Okay? Kasi utos naman ni Kristo na magsitakas tayo sa pakikiapid. Mababasa sa unang Korinto 6:8, magsitakas kayo sa pakikiapid. Lahat ng kasalanang gawin ng mga tao ay nasa labas ng katawan, ngunit ang gumagawa ng pakikiapid ay nagkakasala laban sa kanyang sariling katawan. Nagkakasala tayo sa katawan natin tuwing nagkakasala tayo ng pakikiapid. Di nyo ba alam yun mga kapatid? Kaya yung katawan natin supposed to be na ipaglingkod natin sa Diyos, kasi yung katawan kapag gumagawa tayo ng masama, yung nagkakasala tayo sa sarili nating katawan. Kaya naglagay ng utos si Kristo na wag makiapid at saka tumingin pa lang sa babae o kaya sa lalaking taglay ang masamang hangad, nagkakasala na. Kasi alam ni Kristo na papunta na yun sa pakikiapid. Kaya kaya ganun. Kaya isang bagay na laban natin ito, Kristiyano, na maging sa ka naman, kung pinapanood mo to ng hindi ka pa kaayos sa MCJ, kalaban talaga natin to. Habang buhay na natin tong kalaban, yung mga Kristiyano, itong nasa nampitan ng laman. Okay, lahat tayo nagkakasala, lahat tayo
may nasa ng pita, kaya kalabanin natin ito mga kapatid. Kaya ang gawin natin dito, yung pangontra para hindi tayo magkasala, ay palitan ng mabuting kaisipan para wag tayo magkasala. Mababase sa Pilipos 4:8, katapus-tapusan nga mga kapatid sa anumang bagay na katotohanan, anumang bagay na kagalang-galang, anumang bagay na matuwid, anumang bagay na maninis, anumang bagay na kaibig-ibig, anumang bagay na mabuting ulat, kung may anumang kagalingan at kung may anumang kapurihan, ay isipin ninyo ang mga bagay na ito. Isipin natin yung mga bagay na mabubuti kaysa sa mga bagay ng kahalayan, kasi kapag binubulay-bulay mo yung mga kahalayan na inaano mo sa isip mo, parang hinuhubaran mo na yung babae sa isip mo, lalo ka lang matutokso na manood ng mahalay. Kaya kalaban natin ito na isang bagay na dapat maalis sa ating puso, na palitan natin yung ng mga malilinis na na kaisipan. Okay, na isang bagay na kalaban ko, na hindi ko mapigilang makaisip ng masama tuwing nagkakatipon. Okay, may mga mahalay na kaya iniiwasan ko to, na pinagsasanayan ko sa aking puso na huwag makagawa ng masama. Ano ang gagawin natin para makalaban natin itong tukso na to? Ay unang gagawin ay manalangin. Mababasa sa Mateo 26:41, kayo'y mangagpuyat at magsidalangin at upang huwag kayong magsipasok sa tukso. Ang espiritu sa katotohanan ay nakahanda, dadapwat mahina ang laman. At may sinabi pa dito na tungkol sa panalangin, nanalangin din si Kristo na mabasa sa Lucas 22:40, at nang siya'y dumating sa dakong ngayon ay sinabi, magsipanalangin kayo upang wag kayong magsipasok sa tukso. Kaya tinuro ni Kristo na tuwing darating yung tukso ay tayo magsipanalangin. Kaya nung dumating sa akin ito, kanina lang ninanasa akong manood ng mahalay, pero salamat sa Diyos dahil nanalangin ako sa Diyos na hindi ko nakalimutang humingi ng tulong sa Kanya. Agad nawala yung mga masasamang isipin na tuksuhin pa ako sa masama, na manood pa ng mahalay. At hindi darating yung tukso, kundi sa atin ay matitiis. Kung dumating yung tukso, matitiis natin yan mga kapatid. Magtiwala lang tayo sa Diyos. Kasi kapag sinabi mong pag sinabi mong hindi mo kaya, kung dumating ang tukso, ginagawa mong sinungaling ang Diyos. Mababasa sa unang Korinto 10:13, hindi dumating sa inyo ang anumang tukso, kundi ang matitiis ng tao, dadapat-tapat ang Diyos na hindi niya itutulot na kayo'y tuksohin ng higit sa inyong makakaya, kundi kalakip ng tukso ay gagawin naman ang paraan ng pag-ilag upang inyong matiis. Ganito yung paraan ng pag-ilag ko, mga brothers and sisters, ay nilalabanan ko na nanalangin ako sa Diyos na makaiwas ako sa tukso. Dumating yung tukso sa paligid, ng dami kong nakikitang kahalayan sa cellphone na mga nakabikining babae sa YouTube. Talagang tinutukso ko ng mga demonyo, pero salamat sa Diyos na lagpasan ko. Ang ginawa ko ay nagkasala ako ng maliit lang na kasalanan, na lesser evil kung sasabihin nila, para makalaban ko, na lalo para lang hindi ako magnasa na manood ng mahalay, ay nagtiis na lang ako, nagtawag dito, na nagmasturbate na lang ako, na para mawala lang yung kahalayan sa isip. Kasi pagkatapos nun, salamat sa Diyos na nakaraos di ako na natukso na manood ng mahalay. Kaya pinagpasalamat ko yun sa Diyos nung nawala yung halay, pagkatapos kong maraos yung masamang pita ng maman. Kasi ganun talaga tao tayo, na may masamang pita. Maalis lang yung masamang pita kapag pinakain mo ito. Salamat sa Diyos,
hindi ako natukso na manood ng mahalay, pero pahintulot naman na mag-masturbate ka mga kapatid. Wag lang manunood ng mahalay kasi doon na tayo magkakasala kung nanood tayo ng mahalay, okay? Kaya dumating yung tukso na kayanan ko, nawala sa isip ko kasi nalabanan ko. Salamat sa Diyos nakaraos. Salamat po. Hindi po ako nagkasala ng ikamamatay. Kasi kapag tuloy-tuloy akong nanonood ng mahalay, nagkakasala na ako ng ikamamatay hanggang sa hindi na ako maliligtas. Kaya lang naman hindi ako nanonood ng mahalay para lang hindi masturbate lang, parang hindi ako magkasala ng higit. Sana maliit lang na kasalanan ipagpatawad mo na Panginoon kasi hindi ko kaya. Ganun talaga. Salamat sa Diyos sa pagliligtas niya kanina. Okay? Na-encounter ko naman itong mga demonyo na ito. Papanoorin ko tong video na ito paulit-ulit para mag-remind sa inyo na magsitakas tayo sa pakikiapid mga kapatid. Ganito, kapag gumagawa tayo ng kasalanan, nakikisalo tayo sa dulang ng demonyo. Kung iiwas tayo sa masama at gagawa ng mabuti, nakikisalo tayo sa dulang ng Panginoon. Mababasa sa unang Korinto 10:21, hindi ninyo maiinuman ang saro ng Panginoon at ang saro ng mga demonyo. Kayo'y hindi maaaring makisalo sa dulang ng Panginoon at dulang ng mga demonyo. Ibig sabihin ng dulang yung aral. Kasi pinoplot twist ng mga demonyo yung natin yung kaisipan, pinapasama tayo na manood ka ng mahalay, masarap yan, kailangan niya ng iyong katawan. Pero yung sabi ng Diyos, sabi ng Diyos, wag kang mangangalunya. Ibigin mo ang iyong asawa. Tapos ganun, no? Kasi kahit na may asawa ka na, pinapanasa ka pa rin manood ng kahalayan kasi sawa ka na sa asawa mo di lalo naman tayo mga binata na na wag tayong manonood ng mahalay kasi nakasira sa ating mental health. Kaya ganun, kaya wag tayong wag tayong ano wag tayong papanig sa dulang ng demonyo namin mga maling aral na na okay lang daw manood ng mahalay. Mali yun mga kapatid. Kaya kalaban natin to. Sa aral ng mga demonyo ay mga dulang ng suka. Mababasa sa 28:8, sapagkat lahat ng mga nasa dulang ay puno ng suka at ng kurumihan pat walang dakong malinis. Madumi, magpapakarumi tayo kapag babalik tayo sa panunood ng mahalay. Dudumi tayo mga kapatid hanggang sa ayaw mo nang malinis. Okay? Kaya wag nating hatulan ng ating sarili kapag nakagawa tayo ng kasalanan kasi kapag hinatulan mo sarili mo, wala na, magpapakarumi ka na, araw-araw ka nang manunood ng mahalay. Kaya wag nating hatulan, okay? Ulitin natin yung unang Juan 3:20 hanggang 21, sapagkat kung hinahatulan tayo ng ating puso ay lalong dakila kaysa ating puso, Okay, basahin ko lang ulit. Sapagkat kung hinahatulan tayo ng ating puso, ang Diyos ay lalong dakila sa ating puso at nalalaman niya ang lahat ng mga bagay. Mga minamahal, kung tayo hindi hinahatulan ng ating puso, ay magkakatiwala tayo sa Diyos. Kaya wag nating hatulan ng ating puso. Magtiwala tayo sa Diyos sa kanyang magagawa. Kasi hindi natin kaya na talunin yung mga demonyo na yan. Demonyo yan spiritual yan At ating laman yan nasa sanlibutan tayo kaya nagkakasala tayo. Kaya hindi naman tayo inalis ng Diyos dito sa sanlibutan Hindi lang tayo magkakasala kapag wala na tayo dito sa sanlibutan Kaya habang nasa sanlibutan tayo, nabubuhay, nagkakasala tayo at kung magkasala man tayo, magbakasakali tayo sa awa ng Diyos. Mga kapatid, kung nagkasala man tayo ng pakikiapid sa puso. Kaya mga kabataan sa MCJ, panay paalala ako ng ganito na huwag niyong hatulan yung puso niyo tuwing meron kasi akong kaibigan na napawalay dahil sa kasalanan niyang pakikiapid na nanonood ng mahalay kagaya ko rin. Kaya nawala na sila sa iglesia, di na dumadalo, di naman sila nagsisi,
hindi naman siya nagsisi kaso naawa ako sa kanya, baka maimpyerno siya, sana magbalik loob siya sa Diyos. Kasi kapag ina-acknowledge mo yung yung Diyos maawain, mababasa sa Roma 2:4, o hinahamak mo ang kayamanan ng kanyang kabutihan at pagtitiis at pagpapahinuod na hindi mo nalalaman na ang kabutihan ng Diyos ay siyang umaakay sa iyo sa pagsisisi. Gawa po ng Diyos yun na magsisi tayo, mga kapatid. Wag nating hatulan ng ating sarili, kasi kapag hindi na tayo nagsisisi, kabahan tayo, mga kapatid, kasi hindi na Panginoon yung umaano sa atin. Hindi na Diyos yung gumagalaw sa atin, kundi kaaway. Kaya kapag umaakay sa iyo pagsisisi, gawa po ng Diyos yun para maligtas tayo. Kaya wag natin nahatulan ng ating sarili kung nakagawa man tayo ng kasalanang pakikiapid, nakapanood tayo ng mahalay. At ito pa yung babasahin ko pang talata sa Hebreo 4:16. Magsilapit tayong may pagkakatiwala sa luklukan ng biyaya upang tayo magsitamo ng awa at mga sumpong ng biyaya upang tumulong sa atin sa panahon ng pangangailangan. Ayun, kasi tayo mga binata na nasa MCG ay ganun din ng dalaga, kailangan natin ng asawa, kasi para sa panahon na kailangan natin ng asawa bilang binata at dalaga para makatakas sa pakikiapid, kapag panahon ng dalaga at binata tayo na kapag titiis na wag manood ng mahalay, magtiwala tayo sa ipagkatiwala natin sa Diyos kung nakapanood man tayo ng mahalay. Wag natin nahatulan ng ating sarili, mga kapatid. Ah, yung awa ng Diyos magpakailanman, walang hanggan. Okay? Mababasa sa awit 105, sapagkat ang Panginoon ay mabuti, ang kanyang kagandahang loob ay magpakailanman, na kanyang pagtatapat ay sa lahat ng sari-saling lahi. Actually, maawa ang Diyos sa atin kung nagkasalaman tayo ng pakikiapid. Huwag natin nahatulan ng ating sarili, okay? Kaya salamat sa Diyos. Kaya lang naman ako hindi nakapanood ng mahalay, kasi gawa ng Diyos yun. Pinapaalala ng Espiritu sa akin na wag akong magkasala. At salamat sa Diyos, iningatan ng Diyos yung budhi ko, na ang partisipasyon ko lang ay nagtiwala sa Diyos, okay? Pahintulot naman, mga kapatid, na mag-masturbate ka, pero yung pero yung tuloy-tuloy ka na nanonood ng mahalay, yun po yung delikado. Kaya tumigil tayo, mga kapatid, kasi marumihan, karumal-dumal yan sa Diyos. Okay? Hindi naman po bawal mag-asawa, mga kapatid, kung hindi ka na makapagpigil, ipaalam mo sa magulang ng babae. Kung gusto mo mag-asawa, paalam mo sa magulang, tapos ipaalam mo rin sa manggagawa kung mag-asawa ka kaysa magningas yung tita mo. Okay, mas mabuti mag-asawa kaysa sa magningas ang tita. Nababasa yun sa Biblia. Kaya wag nating hatulan ng puso, kasi mga tao tayo eh. Okay? May laman tayo eh, no? Kaya isang bagay na kalaban natin to araw-araw eh. Kaya ako naman na nag-struggle dito, salamat sa Diyos, nakapagsanay ako ng mabuting budhi. Hindi ko nagawa na naman ulit, kaya tuwing pinuusig ako ng demonyo, gagawa na lang ako ng video, mangangaral na lang ako ng ngaral para hindi ako matukso ng kaaway. Salamat sa Diyos sa inyong panunood. Actually, marami pang talata sa Biblia na tungkol sa awa ng Diyos na hindi ko may saysay sa video na ito kasi hahaba. Maraming talata sa Biblia yung mga kanyang awa. Kaya magbakasakali tayo, mga kapatid, tuwing nagkasala man tayo ng pangangalunya. At salamat sa Diyos sa kanyang pagpapahalala ni Kristo sa akin na tumingin pa lang nagkakasala na ng pangangalo niya. Kaya salamat din kay Kristo na siya yung pangpalubag-loob ng aking mga kasalanan. Nagkasala man ako ng lesser evil na mag-masturbate, pero mapapatawad naman yon, mga kapatid. Kaya salamat sa Diyos sa iyong pakikinig. Sana kayanin natin, mga kapatid, laban natin to. Malalaman mo yon na
kung gaano ka kamahal ni Kristo, kung gaano karami yung pagpapatawad niya, yung awa niya gaano karami. Kasi karanasan ko yun na nag-struggle ako sa ganitong problema, tapos na-realize ko ganito pala ako kamahal ng ating Panginoong Yesus. Kaya tinis ni Kristo lahat para maligtas lang tayo. Kaya salamat po sa Diyos, sa ating Panginoong Hesus at Diyos Ama na gawa po niya na hindi po ako nakagawa ng masama. Kaya more videos to come one at a time, it God willing. When and it's not over until you win your crush. So look max to your potential and see you in the next video.